Samantala, mga bansang kasapi naman sa Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN nagpupulong upang balangkasin ang mga hakbanging ipatutupad para mas mapalawak pa ang serbisyo sa may mga kapansanan. Yan ang tinutukan ng aming kasamang si Dina Pagibitan. Upang higit pang iangat ang kamalayan sa social services ng sektor ng may mga kapansanan o persons with disabilities, ang mga social work practitioner ng mga bansang kabilang sa Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN. Layo nito na magbahagi ang bawat bansa ng kanilang mga plano at nais upang mas mapabuti ang kapakanan ng mga may kapansanan. Kabilang sa social services na ito ang counseling, family care services, aftercare and daycare services sa mga batang may kapansanan. Gayon din ang mabilis at maayos na access sa mga prosthetic and medical device gaya ng wheelchair. Pagka wala yun, hindi kami makakapag-participate. Wala akong wheelchair, di ako makakarating dito. Kung walang sign language, paano tayo makikipag-communicate sa mga deaf? Personal assistance para dun sa mga merong severe physical disabilities, saka yung mga iba pang may severe disabilities. Hindi sila makakapangon man lang sa kama nila, hindi sila makalipat sa wheelchair, hindi sila makakain pagka wala yun. Pinangunahan ng nasabing pulong ng Department of Social and Welfare Development o DSWD ang pangunahing ahensya ng gobyerno na mandatong mag-implementa ng social services para sa mga PWD tulad ng early detection, prevention at intervention of disability. Kasama rin dito ang Social and Vocational Rehabilitation Program, Tuloy Aral Walang Sagabal Project at marami pang iba. Umaasa naman ang sektor ng PWDs na mapapabilis ang nasabing pagbalangkas sa planong pagpapalakas ng serbisyo para sa kanila. Hopefully lang talaga mapabilis, ma-accelerate yun ang gusto ko. Yun ang expectation, sana ma-accelerate lang ang improvement. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.